Ang ingay. Iyon ang unang bumalot sa kanya. Ingay ng mga busina ng sasakyan, sigawan ng mga dispatcher, at ang magulong-bulungan ng daan-daang taong hindi niya kilala. Napahawak ng mahigpit si Sab sa laylayan ng kanyang damit. Ang puso niya'y tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Isang segundo lang siyang lumingon. Isang segundo lang. Paglingon niya pabalik, wala na. Wala na ang kanyang bag. Wala na ang perang pinaghirapan ni nanay sa loob ng 1 taon. Wala na ang pangarap niya. Tulong! Yung bag ko! Sigaw niya, pero ang boses niya'y nilamon lang ng kaguluhan ng bus terminal sa Maynila. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Hindi. Hindi siya iiyak dito. Ngunit huli na ang lahat. Isang butil ng luha ang pumatak sa maruming semento, kasunod ng isa pa. Dito ba magtatapos ang lahat? Sa isang iglap, ang pag-asang bitbit niya mula sa kanilang probinsya ay naging abo. 3 araw lang ang nakalipas. Abala pa siya sa pagpupunas ng mga mesa sa kanilang maliit na karinderya. Hoy Samantha! Baka matunaw yung lamesa sa kakatitig mo. Biro ng kanyang nanay habang nagigisa ng bawang. Napangiti si Sab. Sa isip niya, hindi mesa ang tinititigan niya. Nasa harapan niya si Jericho Rosales at siya ang leading lady. Iniaabot nito ang kamay sa kanya sa gitna ng isang hardin na puno ng mga bulaklak. Sab, ang kanin, nasusunog na. Agad siyang natauhan. Ay, opo and nay. Dali-dali niyang hinarap ang sinaing. Ganoon ang buhay niya. Isang walang katapusang pagtatrabaho sa karinderya sa umaga at pangangarap sa gabi. Ang tanging libangan niya ay ang panonood ng mga teleserye sa maliit nilang telebisyon. Kabisado niya ang bawat linya, bawat emosyon. Sa tuwing may umiiyak na aktres sa screen, nakakaiyak din siya. Hindi dahil sa eksena, kundi dahil sa inggit. Kailan kaya siya ang mapapanood ng mga tao? Isang hapon, habang namamalengke, nakikita niya ito, isang malaking poster na nakadikit sa pader ng munisipyo. Grand auditions for the new primetime teleserye. Napatigil ang mundo niya. Tinitigan niya ang poster na para bang iyon ang pinakamagandang bagay na nakita niya sa buong buhay niya. Ito na yon. Ito na ang pagkakataon. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Paano niya sasabihin sa nanay niya, "Anak, alam kong yan ang pangarap mo." Sabi nito nang buksan niya ang usapan na para bang nabasa nito ang nilalaman ng puso niya. Pero ang Maynila, mapanganib. Wala tayong kakilala doon. Nanay, ito na po yun. Nararamdaman ko. Pagmamakaawa ni Sab, hawak ang kamay ng ina. Kahit isang beses lang, bigyan niyo lang po ako ng pagkakataong subukan. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata ng kanyang ina. Pero sa huli, tumango ito. Kinuha nito ang isang lumang lata ng gatas sa ilalim ng kanilang papag. Ang lahat ng ipon nito ay naroon. Para sana sa pagpapaayos ng bubong nila. Sige anak, kunin mo ito. Sabi nito, nanginginig ang boses. Gawin mo ang lahat. Tuparin mo ang pangarap mo para sa ating dalawa. At ngayon, lahat ng yun ay nawala. Napaupo si Sab sa isang tabi, yakap ang kanyang mga tuhod. Gutom, pagod, at puno ng pagsisisi. Siguro nga, tama si nanay. Ang mga pangarap ay para lang sa mga mayayaman, hindi para sa mga probinsyanang tulad niya. Ilang minuto siyang nakaganito nang may biglang tumigil sa harapan niya. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. Isang lalaki, nakasuot ng simpleng t-shirt at maong. May dala itong isang supot ng siopaw. Miss, okay ka lang? Tanong nito. Simple lang ang boses nito, pero puno ng pag-aalala. Kanina pa kita napapansin. Eto o. Inabot nito sa kanya ang isang siopaw. Tinitigan lang ni Sab ang pagkain, nagdadalawang isip. Huwag kang mag-alala. Wala tong lason.
Pabirong sabi ng lalaki. Sabay ng ngiti. Mukhang malayo pa ang biyahe mo. Kailangan mo ng lakas. Dahil sa gutom at sa kabaitan na ipinakita nito, tinanggap niya ang siopaw. Salamat, pabulong niyang sabi. Nanakawan ka, no? Tumango lang si Sab, hindi makapagsalita dahil sa hiya at sa namumuong luha. Bumunot ng wallet ang lalaki. Kumuha ito ng ilang pirasong pera. Eto, pamasahe. Galing din ako sa probinsya. Alam ko ang pakiramdam ng mawalan dito sa syudad. Naku, sir. Hindi ko po matatanggap. Tanggi niya. Huwag mo na akong tawaging sir. Lance ang pangalan ko. Sabi nito. At hindi ko to ibinibigay. Pinapahiram ko. Pag sikat ka ng artista, bayaran mo ako, ha? Sa kabila ng kanyang kalungkutan, napangiti ng bahagya si Sab. Paano mo nalamang halata sa mga mata mo? Sabi ni Lance. May kinang. Ganyan ang mga mata ng taong may malaking pangarap. Tinanggap ni Sab ang pera. Salamat, Lance. Babayaran kita, pangako. Sige na, kumain ka na at lakad na. Baka mahuli ka pa sa pupuntahan mo. Tumalikod na ito at nagsimulang maglakad palayo. Sandali! Habol ni Sab. Saan kita hahanapin para magbayad? Lumingon si Lance at ngumiti. Magkikita rin tayo ulit. Naniniwala ako sa tadhana. At tuluyan na itong nawala sa karamihan. Dahil sa tulong ni Lance, nabuhayan muli ng pag-asa si Sab. Sumakay siya ng jeep at sa wakas, narating niya ang building kung saan gaganapin ang audition. Pagod at gusgusin, pero puno ng determinasyon. Pumasok siya at lumapit sa registration table. Isang babae ang nag-abot sa kanya ng isang listahan. Isulat mo ang pangalan mo dyan. Hinanap niya ang huling nakasulat na pangalan para doon pumirma sa ilalim. Ang kamay niya'y nanginginig habang isinusulat ang Samantha Sab Reyes. Nang iangat niya ang kanyang paningin, napako ang tingin niya sa pangalang nasa itaas mismo ng sa kanya. Nakasulat sa isang perpekto at eleganteng pagkakasulat. Katrina Alejandro. Ang pangalan pa lang ay tila kumikinang na sa karangyaan. Isang pangalan na pamilyar sa mga social pages ng mga magazine. Bigla niyang naramdaman na siya ay isang munting langgam na sinusubukang umakyat sa isang toreng gawa sa ginto. Madilim sa loob ng control room. Tanging ang liwanag mula sa napakaraming monitor ang nagsisilbing ilaw. Dito, si Lance ay hindi isang estranghero na may dalang siopaw. Siya ay isang anino, isang lihim na tagamasid. Kape, Lance? Alok ng isang technician sa tabi niya. Salamat, Kuya Jun. Sagot niya. Hindi inaalis ang tingin sa screen na nagpapakita ng mahabang pila ng mga nagnanais maging artista. Ilang oras na siyang nakaupo roon, pinapanood ang daan-daang mukha na puno ng pangarap. Ngunit sa bawat ngiti, sa bawat determinasyon na nakikita niya, isang mapait na alaala ang bumabalik. Si Melissa, ang kanyang dating kasintahan. Maganda, mahusay na aktres, at ang babaeng minahal niya ng buong buo. Ang babaeng inakala niyang minahal din siya, hindi ang kanyang apelyido. Naalala niya ang gabi ng kanilang pag-aaway. It was never about me, was it? It was always about the name. Sandoval, mapakla niyang sabi noon. Ang tanging sagot ni Melissa ay isang malamig na tawa. Lance, let's be practical. Talent isn't enough in this world. You need connections. You are my best connection. Ang mga salitang iyon ang dumurog sa puso niya at nagpatigas sa kanyang pananaw. Mula noon, isinumpa niya na hahanap siya ng tunay na talento. Isang taong sisikat hindi dahil sa pera o koneksyon, kundi dahil sa purong galing. Kaya heto siya ngayon, nagpapanggap na isang ordinaryong staff, naghahanap ng isang karayom sa gitna ng dayuhan. Next, number 124, Katrina Alejandro. Agad na umayos ng upo si Lance. Lumitaw sa monitor ang isang babaeng tila sanay na sa entablado.
Bawat galaw, bawat salita ni Katrina ay kalkulado. Perpekto, masyadong perpekto. Nang simulan niya ang kanyang eksena, humanga ang lahat. Ang pag-iyak niya, eksakto sa cue. Ang pagtawa niya, may tamang tono. Si Direk Manny, ang batikang direktor na kilala sa pagiging masungit, ay kitang-kita ang paghanga sa mukha. Bravo! Bravo! Puri ni Direk Manny. That's what I call an actress. We have a star. Ngunit para kay Lance, may kulang. Walang puso. Parang isang robot na binigyan ng script at sinabing sundin ito ng walang pagkakamali. Pagkatapos ng ilang pang-aplikante, isang pamilyar na mukha ang lumitaw sa screen. Gusgusin ang damit. Bahagyang magulo ang buhok. Pero ang mga matang yon ang nakakuha ng kanyang atensyon. Puno ng takot, ngunit nag-aalab sa determinasyon. Next, number 148, Samantha Reyes. Napangiti si Lance. Tadhana nga naman. Anong eksena ang gagawin mo, Miss Reyes? Tanong ni Direk Manny, tila naiinip na. Isang monologo po mula sa pelikulang Bata-Bata. Paano ka ginawa? Sagot ni Sab. Nanginginig ang boses. Nagsimula siya. Sa unang mga salita, halata ang kaba. Ngunit habang tumatagal, unti-unti niyang binitawan ang lahat ng takot. Hindi na siya si Sab, ang probinsyanang nawalan ng bag. Siya na si Leia, isang inang ipinaglalaban ang kanyang mga anak. Hindi niya kailangang pilitin ang luha. Kusa itong dumaloy mula sa kanyang mga mata. Bawat salita ay may bigat. Bawat buntong hininga ay may kahulugan. Sa loob ng control room, maging si Kuya June ay napatigil sa pagtimpla ng kape. Katahimikan. Iyon ang bumalot sa buong audition hall nang matapos si Sab. Isang katahimikan na mas malakas pa sa anumang palakpak. Si Lance ay napahawak sa kanyang dibdib. Ito ang hinahanap ko. Ang katotohanan. Ngunit si Direk Manny ay tila hindi natinag. Okay. Thank you, Miss Reyes. We'll call you. Ang mga salitang yon ang karaniwang paraan para sabihing, huwag ka nang umasa. Nakita ni Lance ang unti-unting pagguho ng pag-asa sa mukha ni Sab. Hindi siya papayag. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at nag-dial. Isang ring lang, sumagot ang nasa kabilang linya. Dad. Lance? How's the observation? Tanong ng kanyang ama, ang chairman ng network. Dad, I found her. Mabilis niyang sabi. Ang mga matay nakatutok sa monitor, kung saan paalis na si Sab. But there's a problem. Ilang segundo lang, isang staff ang lumapit kay Direk Manny at may ibinulong. Nagbago ang ekspresyon ng direktor. Mula sa pagkainip, naging gulat ito. Wait, Miss Reyes! Sigaw ni Direk Manny. We will have a surprise impromptu round. Ikaw at si Miss Alejandro. Bigyan namin kayo ng parehong eksena. 10 minuto para pag-aralan. Gulat na napalingon si Sab. Maging si Katrina, na kanina'y kampante na, ay nagpakita ng inis sa mukha. Ang resulta ay hindi na pinag-isipan. Ang version ni Katrina ay maganda. Ngunit ang version ni Sab ay totoo. Sa huling linya ng script, naramdaman ng lahat ang sakit na dinadala ng karakter. Pagkatapos ng ilang minutong deliberasyon na puno ng tensyon, tumayo si Direk Manny. Ang gaganap sa papel na Maya ay si Samantha Reyes. Ang pagsigaw o sa tuwa ni Sab ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Sa kabilang dako, ang mukha ni Katrina ay napuno ng galit na hindi maitago. Tinitigan niya si Sab na para bang gusto niya itong patayin. Nakahinga ng maluwag si Lance. Ngumiti siya. Ito ang tamang desisyon. Mabilis siyang lumabas ng control room, hinubad ang kanyang staff ID at naghintay sa labas ng building. Nang makita niyang papalabas si Sab na lumalakad na parang nasa ulap, sinadya niyang maglakad din para magkasalubong sila. Sab! Tawag niya. Lumingon ito. Nang makita siya, lalong lumawak ang ngiti nito. Lance, ikaw pala. Congratulations! Narinig ko sa loob,
Ikaw daw ang nakuha. Sabi niya, umaarteng wala siyang alam. Oo, hindi ako makapaniwala. Salamat sa tulong mo kanina. Siguro, ikaw ang lucky charm ko. Masayang sabi ni Sab, ang mga matay nagniningning na tila mga bituin. Wala yon. Sabi ko sa'yo, may kinang ang mga mata mo eh. Sagot ni Lance. Sige, una na ako. Baka hinahanap na ako sa trabaho ko. Sige. At yung utang ko, ha? Pag sumahod ako. Tumangulang si Lance at ngumiti. Habang naglalakad siya palayo, narinig niya pa ang sigaw ni Sab. Salamat ulit, Lance. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa paglakad. Hindi niya alam, sabi niya sa sarili. At mas mabuti ng ganoon. Sa ngayon, ang mundo ng showbiz ay nakakasilaw. Sa unang linggo ni Sab sa set, para siyang isang dayuhan sa sarili niyang pangarap. Ang mga ilaw ay mas maliwanag, ang mga kamera ay mas malaki, at ang mga tao ay mas komplikado. Nariyan ang mga staff na laging abala, mga artistang laging magaganda, at nariyan si Katrina Alejandro. Nagulantang si Sab ng isang araw habang paulit-ulit niyang binabasa ang kanyang script sa isang sulok ay biglang may tumapon na mainit na likido rito. Oh my God! I'm so sorry! Sabi ni Katrina. Hawak ang isang tasa ng kape. Ang boses niya ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. I'm so clumsy. Pasensya na ha? Okay lang. Mahinang sagot ni Sab. Sinusubukang iligtas ang nabasang script. Ang mga salita ay nagsisimula ng magburat. Don't worry, I have an extra script. Sabi ni Katrina sabay kindat sa kanyang personal assistant na agad namang nag-abot ng bago. Here, para sa'yo. Isang simpleng aksidente sa mata ng iba, pero para kay Sab, iyon ay isang mensahe, isang paalala na sa mundong ito, siya ay isang baguhan na madaling tapakan. Madalas siyang mag-isang kumakain ng tanghalian. Ang ibang mga artista ay magalang sa kanya, pero laging may distansya na para bang ayaw nilang madikit sa anino-nina ni Katrina. Sa gitna ng kalungkutan at pag-iisa, dumating ang kanyang kanlungan. Gabi-gabi, halos naging ritual na ang pagdalaw ni Lance sa set. Dala ang kanyang lumang motorsiklo, laging may bitbit itong supot ng pagkain mula sa kanto. Minsan ay fishball, minsan ay kwek-kwek. Baka nakakalimutan mo nang kumain, lagi niyang sinasabi. Sabay abot ng pagkain kay Sab. Sa umpisa, nahihiya pa si Sab. Pero ang kabaitan ni Lance ay mahirap tanggihan. Naging sila ang laging magkasama sa mga libreng oras. Tinutulungan siya ni Lance na mag-ensayo ng kanyang mga linya. At si Lance ang unang nakakakita ng bawat emosyon na pinaghuhugutan ni Sab. Ang galing mo! Sabi ni Lance isang gabi, matapos panoorin ang isang mabigat na eksena ni Sab. Salamat, nahihiyang sagot niya. Ikaw ang aalalay ko eh. Isang gabi, pagkatapos ng isang nakakapagod na taping, isinakay siya ni Lance sa motorsiklo nito. Pero imbis na ihatid siya pauwi, dinala siya nito sa isang tahimik na lugar sa tabi ng ilog. Ang tanging ilaw nila ay ang buwan at ang mga bituin. Naglabas si Lance ng 2 cup ng instant noodles at isang thermos ng mainit na tubig. Dinner is served, ma'am, biro nito. Habang kumakain sila, tinanong ni Sab, bakit mo ba ito ginagawa, Lance? Ang bait mo sa akin. Tumingin si Lance sa malayo. Sabi ko sa'yo, di ba? Galing din ako sa probinsya. Alam ko ang pakiramdam na mag-isa at masaya akong nakikita kang unti-unting natutupad ang pangarap mo. Nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga pangarap. Ang pangarap ni Sab na maibili ng bahay ang kanyang nanay. Ang pangarap ni Lance na makahanap ng isang bagay na totoo. Hindi na nag-usisa pa si Sab. Sapat na sa kanya ang makasama ito. Pauwi na sila nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Agad na itinigil ni Lance ang motorsiklo sa ilalim ng waiting shed.
Basang-basa sila. Naku, ang malas! Sabi ni Sab, nanginginig sa ginaw. Walang imik na hinubad ni Lance ang kanyang jacket at ipinatong ito sa mga balikat ni Sab. Sa isang iglap, naramdaman ni Sab ang init mula sa katawan ni Lance. Naamoy niya ang banayad na pabango nito na humalo sa amoy ng ulan. Napakalapit ng kanilang mga mukha. Kitang-kita niya ang bawat patak ng tubig na dumadaloy sa pisngi nito. May kung anong kuryente ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Nagkatitigan sila ng matagal. Tanging ang tunog lang ng ulan ang maririnig. Si Lance ang unang umiwas ng tingin. Nang dumating ang araw ng sahod, hindi mapagsidlan ng tuwa ni Sab. Ang unang sweldo niya. Ang unang bunga ng kanyang paghihirap. Pagkatapos magpadala ng pera sa kanyang nanay, isang tao lang ang nasa isip niya. Pumunta siya sa mall at naghahanap ng regalo para kay Lance. Alam niyang hindi siya pwedeng bumili ng mamahalin. Gusto niya ng isang bagay na simple pero may kahulugan. Nakita niya ito sa isang maliit na tindahan, isang leather na keychain na may nakaukit na maliit na kamera. Kinagabihan, iniabot niya ito kay Lance. Ano to? Tanong nito. Para sa'yo. Pasasalamat sa lahat, sabi ni Sab. Binuksan ni Lance ang maliit na kahon. Tinitigan niya ang keychain na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Nakita ni Sab ang kakaibang kislap sa mga mata nito. Salamat, sabi ni Lance. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Itatago ko to habang buhay. Ang mga sumunod na araw ay tila mga panaginip. Gumaan ang pakiramdam ni Sab sa set. Naging mas matatag siya sa harap ni Katrina. Dahil alam niyang pagkatapos ng bawat araw, may isang Lance na naghihintay sa kanya. Isang hapon, kinunan ang pinakamahirap na eksena ni Sab sa buong teleserye. Isang eksenang nangangailangan ng matinding emosyon. Pagkatapos ng huling sigaw ng cut, nagpalakpakan ang lahat sa set. Maging si Direk Manny ay lumapit at tinapik siya sa balikat. Good job, Sab. Good job, sabi nito. Habang nag-aayos siya ng gamit, masayang kinuha ni Sab ang kanyang cellphone para tawagan si Lance. Gusto niyang ibalita ito. Gusto niyang magyaya na mag-celebrate sila. Kahit sa paborito nilang fishballan lang. Sa kabilang dako ng syudad, sa loob ng isang marangyang opisina, kakaiba ang tensyon na nararamdaman ni Lance. Kakatapos lang ng tawag mula sa kanyang ama. Lancelot, sabi ng boses sa kabilang linya, malamig at may awtoridad. The anniversary party is tonight. All our business partners will be there, including the Alejandros. You need to be here. Don't be late. Hindi pa siya nakakasagot. Nagring ang kanyang cellphone. Sa screen, lumitaw ang pangalan ni Sab. Puno ng tuwa ang boses nito. Lance! Ang galing! Nagawa ko yung eksena. Pwede ka ba? Celebrate tayo. Napatigil si Lance, hawak ang cellphone. Sa isang tainga, naririnig niya ang utos ng kanyang ama. Sa kabila, naririnig niya ang masayang boses ng babaeng unti-unti nang nagiging mundo niya. Nakatitig lang siya sa kanyang cellphone sa dalawang tawag na kumakatawan sa dalawang magkaibang mundo. Ang mundo ng obligasyon at ang mundo ng kanyang puso. Hawak ni Lance ang kanyang cellphone, ang dalawang magkaibang mundo ay nag-uumpugan sa loob ng kanyang isipan. Sa isang banda, ang masayang boses ni Sab, isang imbitasyon sa isang simpleng selebrasyon na puno ng katotohanan. Sa kabila, ang malamig na utos ng kanyang ama, isang paalala ng kanyang mga obligasyon at ng buhay na pilit niyang tinatakasan. Pumikit siya ng mariin. Sab, sabi niya, at narinig niya mismo ang pilit na tono sa kanyang boses. Pasensya na, hindi ako pwede ngayon. Ah, ganun ba? Sayang naman. May bahid ng panghihinayang sa boses ni Sab. May lakad ka? Dito na. Ito ang sangandaan. Ang madaling daan ay ang pagsisinungaling. Ang mahirap ay ang pagtatapat. Pinili niya ang madali. Oo biglaan lang. May emergency kasi sa probinsya. Kailangan kong umuwi agad, sabi niya. Bawat salita ay parang tinik na lumalabas sa kanyang lalamunan.
Naku, ganun ba? Sana okay lang ang lahat doon. Agad na sagot ni Sab. Ang boses ay napalitan ng pag-aalala. Sige, mag-iingat ka sa biyahe ha. Tawag ka pag nakarating ka na. Sige, salamat Sab. At congrats ulit. Ibinaba niya ang tawag at isang mabigat na pakiramdam ng pagkakasala ang dumagan sa kanya. Makalipas ang isang oras, ang lumang motorsiklo ay napalitan ng isang mamahaling itim na kotse. Ang simpleng t-shirt ay napalitan ng isang taksido na tila sumisigaw ng yaman. Habang papasok siya sa grand ballroom ng isang 5-star hotel, pakiramdam niya ay nagsuot siya ng isang maskara. Para siyang isang aktor na gaganap sa isang papel na hindi niya gusto. Ang bawat ngiti ay pilit. Ang bawat pakikipagkamay sa mga business partner ng kanyang ama ay walang laman. Ang isip niya ay nasa tabi ng ilog, kumakain ng instant noodles kasama si Sab. There you are, Lance! Isang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Si Katrina, nakasuot ng isang makinang na pulang bestida, ay papalapit sa kanya. Sa likod nito ay ang kanyang mga magulang, kasama ang ama ni Lance. Katrina, you look stunning tonight, pilit na sabi ni Lance. I know, sagot nito, sabay ngiti. And you look like a proper heir for once. Bigla nitong isinukbit ang braso nito sa braso niya, na parang pag-aari siya nito. Come, let's greet the guests. Kailangan nilang makita ang future power couple ng business world. Hindi na nakapalag si Lance nang hilahin siya ni Katrina. Habang naglalakad sila, isang flash ng camera ang sumilaw sa kanilang mga mata. Isang photographer mula sa isang sikat na gossip magazine. Ngumiti si Katrina nang mas matamis sa camera, lalong hinigpitan ang kapit sa kanya at bumulong, alam mo, bagay talaga tayo. Kinabukasan, sinubukan niyang tawagan si Sab, ngunit hindi ito sumasagot. Nag-aalala, pinuntahan niya ito sa maliit na apartment na tinutuluyan nito. Walang sumasagot. Nag-iwan siya ng mensahe. Sab, kumusta ang pamilya niyo? Okay ka lang? Wala pa ring sagot. Kinahapunan, natagpuan niya ito. Nakaupo mag-isa sa isang maliit na coffee shop malapit sa set. Isang lugar na hindi nito madalas puntahan. Nakatitig lang ito sa isang bukas na magazine sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan siyang lumapit. Doon niya nakita ang larawan. Ang larawan nila ni Katrina kagabi. Malinaw, malaki. At ang headline ay tila isang punyal na itinarak sa kanyang dibdib. Ang tagapagmana ng ABC at ang kanyang mapapangasawang si Katrina Alejandro. Sab, tawag niya. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Ang mga mata nito ay hindi galit. Mas malala pa roon. Puno ito ng kalituhan at sakit. Akala ko, nasa probinsya ka. Mahinang sabi nito, ang boses ay basag. Ipinakita nito sa kanya ang magazine. Sino ka ba talaga, Lance? Umupo siya sa tapat nito. Ang puso niya ay kumakarera. Ito na ang kinatatakutan niya. Sab, magpapaliwanag ako. Pakiusap, sabi nito. Gusto ko lang ng totoo. Huminga siya ng malalim at inilabas ang pangalawang kasinungalingan para takpan ng una. Nag-extra lang ako sa event na yan. Part-time job. Alam mo na, para may dagdag kita. Si Ma'am Katrina, bisita siya. Nagkataon lang na nakita niya ako at nag-request siya sa akin na magpanggap na escort niya para sa mga pictures. Hindi ako makatanggi. Trabaho lang. Tinitigan siya ni Sab ng matagal. Sinusuri ang bawat sulok ng kanyang mukha, naghahanap ng kahit anong senyales ng pagsisinungaling. Nakita ni Lance ang pagtatalo sa loob nito. Isang bahagi ng kanyang utak ay sumisigaw na sinungaling ito. Ngunit ang puso niyang natutunan ng mahalin si Lance ay gustong maniwala. Trabaho lang, ulit nito. Tumango si Lance, buong giting na pinaninindigan ang kanyang kasinungalingan. Trabaho lang, Sab, walang-wala tong ibig sabihin. Ikaw ang mahalaga.
sa akin. Hawak ni Lance ang kanyang cellphone. Ang dalawang magkaibang mundo ay nag-uumpugan sa loob ng kanyang isipan. Sa isang banda, ang masayang boses ni Sab, isang imbitasyon sa isang simpleng selebrasyon na puno ng katotohanan. Sa kabila, ang malamig na utos ng kanyang ama, isang paalala ng kanyang mga obligasyon at ng buhay na pilit niyang tinatakasan. Pumikit siya ng mariin. Sab, sabi niya, at narinig niya mismo ang pilit na tono sa kanyang boses. Pasensya na, hindi ako pwede ngayon. Ganun ba? Sayang naman. May bahid ng panghihinayang sa boses ni Sab. May lakad ka? Dito na. Ito ang sangandaan. Ang madaling daan ay ang pagsisinungaling. Ang mahirap ay ang pagtatapat. Pinili niya ang madali. Oo, biglaan lang. May emergency kasi sa probinsya. Kailangan kong umuwi agad. Sabi niya. Bawat salita ay parang tinik na lumalabas sa kanyang lalamunan. Nako, ganun ba? Sana okay lang ang lahat doon. Agad na sagot ni Sab. Ang boses ay napalitan ng pag-aalala. Sige, mag-iingat ka sa biyahe ha? Tawag ka pag nakarating ka na. Sige. Salamat Sab at congrats ulit. Ibinaba niya ang tawag at isang mabigat na pakiramdam ng pagkakasala ang dumagan sa kanya. Makalipas ang isang oras, ang lumang motorsiklo ay napalitan ng isang mamahaling itim na kotse. Ang simpleng t-shirt ay napalitan ng isang tuxedo na tila sumisigaw ng yaman. Habang papasok siya sa grand ballroom ng isang 5-star hotel, pakiramdam niya ay nagsuot siya ng isang maskara. Para siyang isang aktor na gaganap sa isang papel na hindi niya gusto. Ang bawat ngiti ay pilit. Ang bawat pakikipagkamay sa mga business partner ng kanyang ama ay walang laman. Ang isip niya ay nasa tabi ng ilog, kumakain ng instant noodles kasama si Sab. There you are, Lance! Isang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Si Katrina, nakasuot ng isang makinang na pulang bestida, ay papalapit sa kanya. Sa likod nito ay ang kanyang mga magulang, kasama ang ama ni Lance. Katrina, you look stunning tonight. Pilit na sabi ni Lance. I know. Sagot nito. Sabay ngiti. And you look like a proper heir for once. Bigla nitong isinukbit ang braso nito sa braso niya na parang pag-aari siya nito. Come, let's greet the guests. Kailangan nilang makita ang future power couple ng business world. Hindi na nakapalag si Lance nang hilahin siya ni Katrina. Habang naglalakad sila, isang flash ng kamera ang sumilaw sa kanilang mga mata. Isang photographer mula sa isang sikat na gossip magazine. Ngumiti si Katrina ng mas matamis sa kamera, lalong hinigpitan ng kapit sa kanya at bumulong. Alam mo, bagay talaga tayo. Kinabukasan, sinubukan niyang tawagan si Sab, ngunit hindi ito sumasagot. Nag-aalala, pinuntahan niya ito sa maliit na apartment na tinutuluyan nito. Walang sumasagot. Nag-iwan siya ng mensahe. Sab, kumusta ang pamilya niyo? Okay ka lang? Wala pa ring sagot. Kinahapunan, natagpuan niya ito. Nakaupo mag-isa sa isang maliit na coffee shop, malapit sa set. Isang lugar na hindi nito madalas puntahan. Nakatitig lang ito sa isang bukas na magazine sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan siyang lumapit. Doon niya nakita ang larawan. Ang larawan nila ni Katrina kagabi. Malinaw. Malaki. At ang headline ay tila isang punyal na itinarak sa kanyang dibdib. Ang tagapagmana ng ABC at ang kanyang mapapangasawang si Katrina Alejandro. Sab, tawag niya. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Ang mga mata nito ay hindi galit. Mas malala pa roon. Puno ito ng kalituhan at sakit. Akala ko, nasa probinsya ka, mahinang sabi nito. Ang boses ay basag. Ipinakita nito sa kanya ang magazine. Sino ka ba talaga, Lance? Umupo siya sa tapat nito. Ang puso niya ay kumakarera.
Ito na ang kinatatakutan niya. Sab, magpapaliwanag ako. Pakiusap, sabi nito. Gusto ko lang ng totoo. Huminga siya ng malalim at inilabas ang pangalawang kasinungalingan para takpan ng una. Nag-extra lang ako sa event na yan. Part-time job. Alam mo na, para may dagdag kita. Si Ma'am Katrina, bisita siya. Nagkataon lang na nakita niya ako at nag-request siya sa akin na magpanggap na escort niya para sa mga pictures. Hindi ako makatanggi, trabaho lang. Tinitigan siya ni Sab ng matagal. Sinusuri ang bawat sulok ng kanyang mukha, naghahanap ng kahit anong senyales ng pagsisinungaling. Nakita ni Lance ang pagtatalo sa loob nito. Isang bahagi ng kanyang utak ay sumisigaw na sinungaling ito. Ngunit ang puso niyang natutunan ng mahalin si Lance ay gustong maniwala. Trabaho lang, ulit nito. Tumango si Lance, buong giting na pinaninindigan ang kanyang kasinungalingan. Trabaho lang, Sab, walang-wala tong ibig sabihin. Ikaw ang mahalaga sa akin. Tinitigan siya ni Sab ng matagal at sa mga matang iyon, nakita ni Lance ang isang matinding labanan sa pagitan ng pagdududa at ng pagnanais na maniwala. Sa huli, isang mabagal na tango ang isinagot nito. Isang tango na nagsasabing pinipili niyang maniwala dahil mas masakit ang katotohanan kung sakaling nagsisinungaling nga siya. Sige, mahinang sabi nito. Naniniwala ako sa'yo. Tumayo ito at umalis nang hindi na lumingon pa. Naiwan si Lance sa mesa. Nakahinga ng maluwag, ngunit kasabay nito ang isang matinding kirot ng konsensya. Nailigtas niya ang sitwasyon sa pamamagitan ng isa pang kasinungalingan. Isang kasinungalingan na tila isang pader na unti-unti niyang itinatayo sa pagitan nilang dalawa. Ilang sandali pa, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message galing kay Katrina. Hindi masama ang palusot mo, sabi sa mensahe. Pero tandaan mo, Lance, ang apoy ay hindi nababalot sa papel. Ang premiere night ng pelikula ay isang panaginip. Habang naglalakad si Sab sa red carpet, ang walang tigil na flash ng mga kamera ay parang mga kidlat sa isang kalmadong gabi. Ang sigawan ng mga fans na bumabanggit ng kanyang pangalan ay isang musikang hindi niya akalaing maririnig niya kailanman. Nakita niya ang kanyang mukha sa isang dambuhalang poster at sa isang saglit, para siyang bumalik sa plaza ng kanilang bayan, tinititigan ang isang lumang poster ng audition na nagbago ng lahat. Naging isang malaking tagumpay ang pelikula. Ang kwento ng isang probinsyana na lumuwas sa Maynila para abutin ang kanyang pangarap ay tumagos sa puso ng masa. At si Sab, sa kanyang natural at taos-pusong pagganap, ay naging simbolo ng kanilang mga pangarap. Ang buhay niya ay nagbago ng 180 degrees. Sunod-sunod ang mga interview, pictorial, at TV guestings. Mula sa maliit na apartment, inilipat siya ng network sa isang magandang condominium unit. Ngayon, meron na siyang sariling driver at personal assistant. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan, ang hinahanap-hanap pa rin niya ay ang mga simpleng sandali. Ang mga sandaling kasama si Lance. Dahil sa kanyang abalang schedule, naging mas mahirap para sa kanila na magkita. Ngunit lagi silang gumagawa ng paraan. Isang gabi, pagkatapos ng isang buong araw na trabaho, sinundo siya ni Lance hindi gamit ang motorsiklo, kundi isang ordinaryong kotse na hiniram daw nito sa isang kaibigan. Dinala siya nito hindi sa isang mamahaling restaurant, kundi sa isang luma at maliit na sinehan sa Recto. Sa loob ng madilim na sinehan, habang nanonood ng isang lumang pelikulang Pilipino at kumakain ng popcorn, naramdaman ni Sab ang kapayapaan. Dito hindi siya si Samantha Reyes, ang bagong bituin. Dito siya lang si Sab at katabi niya si Lance. Sikat ka na, bulong ni Lance habang nakatingin sa screen. Hindi ka na pwedeng kumain ng fishball sa kanto. Pwede pa rin, no, sagot ni Sab. Basta ikaw ang kasama ko. Naramdaman niya ang paghawak ni Lance sa kanyang kamay sa dilim.
Pinagsiklop nito ang kanilang mga daliri. Sa simpleng galaw na yon, naramdaman ni Sab na siya ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo. Ngunit kasabay ng tagumpay ay ang anino ng pangamba. Ang mga ngiti sa kanya ng mga tao sa industriya ay tila may kahulugan. At ang tingin sa kanya ni Katrina, nakasama rin sa pelikula bilang kontrabida, ay lalong tumatalim. Minsan, nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya mula sa malayo, ang mga matay mapanuri at tila may tinitimbang na isang malagim na plano. Natatakot ako, Lance. Pag-amin ni Sab kay Lance isang gabi, habang nakaupo sila sa balkonahe ng kanyang kondo, nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Paano kung isang araw, bigla na lang mawala ang lahat ng ito? Niyakap siya ni Lance mula sa likod. Hinding-hindi iyan mangyayari, bulong nito. At kahit anong mangyari, nandito lang ako sa tabi mo. Pangako. Naniwala siya sa pangakong yon. Iyon ang naging lakas niya. Hanggang sa dumating ang gabi ng parangal. Nominado si Sab para sa Breakthrough Actress of the Year. Ang puso niya ay tila sasabog sa halo-halong kaba at saya. Nakasuot siya ng isang napakagandang gown na ipinahiram ng network. Habang inaayusan siya, ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang nanay, na siguradong nanonood ngayon sa kanilang lumang TV at si Lance, na nagpaalam na hindi makakapunta dahil may mahalaga raw itong trabaho. Sa loob ng maningning na bulwagan, katabi niya ang ibang mga nominado. Bawat isa ay kilala at mayaman. Muli, naramdaman niya ang pagiging isang tagalabas. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroon na siyang kumpiyansa. Pinaghirapan niya ito. Karapat-dapat siya rito. Nagsimula na ang programa. Palapit na ng palapit ang kanyang kategorya. Ang mga palad niya ay pinagpapawisan. Nilaro-laro niya ang kanyang cellphone sa ilalim ng mesa para bawasan ang kaba. And now, for the award that everyone is waiting for, the Breakthrough Actress of the Year. Huminto ang paghinga ni Sab. Ito na. Ngunit bago pa man mabuksan ng presenter ang envelope, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Binuksan niya ito. 2 maikling pangungusap lang ang nakasulat, ngunit ang bawat salita ay tila lason na gumapang sa kanyang buong sistema. Enjoy your last 5 minutes of fame, magnanakaw. Ang mga salita sa text message ay tila nakatitig pabalik sa kanya, malamig at nang uuyam. Magnanakaw. Naramdaman ni Sab ang biglaang panlalamig ng kanyang buong katawan sa kabila ng init ng mga ilaw sa entablado. Sino ito? Paano? And the winner is? Isang drumroll ang pumuno sa buong bulwagan. Ngunit sa pandinig ni Sab, ito ay tunog ng isang bombang malapit ng sumabog. Hindi na siya makahinga. Samantha Reyes. Narinig niya ang kanyang pangalan, ngunit parang nanggagaling ito sa napakalayong lugar. Naramdaman niya ang tapik sa kanyang balikat mula sa katabing artista. Ang lahat ay nakatingin sa kanya, nakangiti, pumapalakpak. Automatiko siyang tumayo. Ang mga binti ay nanginginig at naglakad papunta sa entablado na parang isang panaginip. Congratulations, Sab! Sabi ng presenter habang inaabot sa kanya ang isang mabigat at malamig na tropeyo. Humarap siya sa mikropono at sa isang iglap, ang daan-daang mukha sa harapan niya ay naging malabo. Ang tanging malinaw lang ay ang alaala ng kanyang nanay na kumakayod sa karinderya. Ang alaala ng isang estrangherong nag-abot sa kanya ng siopaw. Para sa'yo, Nay, sabi niya, at doon nagsimulang bumagsak ang kanyang mga luha. Salamat po. Salamat po sa lahat ng naniwala sa akin at sa isang espesyal na kaibigan na naging ilaw ko sa pinakamadilim na sandali. Para sa iyo ito. Pagbaba niya ng entablado, sinalubong siya ng mga pagbati at yakap. Ngunit ang mensahe ay patuloy na bumabagabag sa kanya.
Ang after party ay ginanap sa isang marangyang function hall. Hawak ni Sab ang kanyang tropeyo na para bang ito ang kanyang kalasag. Ang bawat pagbati ay tinutugunan niya ng isang pilit na ngiti. Hinahanap ng kanyang mga mata si Lance, umaasang kahit paano ay susulpot ito para sorpresahin siya. Biglang namatay ang malamyos na tugtog. Natahimik ang lahat. Ang atensyon ng lahat ay napunta sa malaking projector screen sa gitna ng hall na biglang umilaw. Nagtaka si Sab. Akala niya ay bahagi ito ng programa. Ngunit ang lumabas sa screen ay hindi isang tribute video. Ang unang imahe ay isang itim at makintab na sasakyan. Humihinto sa harap ng isang nagtataasang gusali. Ang gusali ng ABC Network. Bumukas ang pinto ng sasakyan at ang bumaba ay si Lance. Nakasuot ng isang mamahaling business suit. Magalang siyang binati ng mga gwardiya. Ang mga empleyado ay yumuyuko sa kanya. Napahawak si Sab sa kanyang dibdib. Hindi. Hindi pwede. Nagkakamali lang siguro siya nang nakikita. Sumunod ang isang serye ng mga litrato. Si Lance kasama ang kanyang ama, ang chairman, si Lance sa isang board meeting. At ang pinakamasakit sa lahat, ang litrato nila ni Katrina sa party. Ang parehong litrato sa magazine, ngunit ngayon ay may kasama pang ibang mga kuha na nagpapakita ng kanilang pagtatawanan at pagiging malapit. At pagkatapos, isang audio recording. Boses ni Direk Manny at boses ni Lance. Direk, I respect your judgment, but please, give that girl another chance. Pero Mr. Sandoval, si Katrina ang pinili ng just one more chance, a fair one. Mr. Sandoval, ang pangalang iyon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Sab na parang isang kulog. Bawat piraso ng palaisipan ay biglang nabuo. Ang part-time job, ang hiniram na kotse, ang biglaang emergency sa probinsya. Lahat ay isang malaking kasinungalingan. Para tapusin ang lahat, isang family portrait ang lumabas sa screen. Si Lance nakatayo sa tabi ng kanyang ama at sa kabilang gilid ay ang pamilya Alejandro. Ang caption sa ilalim, The Future of Sandoval and Alejandro Empires, Lancelot Sandoval and Katrina Alejandro. Ang bulungan ng mga tao sa paligid niya ay parang tunog ng mga bubuyog. Kaya pala, binili lang pala ang role. Kawawang Katrina. Naramdaman niya ang pag-ikot ng kanyang paningin, ang kanyang pinaghirapan, ang kanyang talento, ang kanyang tagumpay. Lahat ay naging isang malaking biro. Isang pamilyar na boses ang bumulong sa kanyang tainga. Malambing nga ngunit puno ng lason. Ano? Masarap ba ang lasa ng tagumpay na ninakaw mo? Lumingon si Sab at nakita si Katrina, nakangiti ng matagumpay. Naniwala ka talagang may talent ka? Hindi, Sab. Nanalo ka dahil ikaw ang bagong laruan niya. Ang mga salitang yon ang huling tulak. Binitiwan ni Sab ang tropeyo. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw nang bumagsak ito sa marmol na sahig at nabasag. Napatingin ang lahat sa kanya. Sa gitna ng karamihan, sa kabilang dulo ng hall, nakita niya siya. Nakatayo roon si Lance, kadarating lang. Ang mukay puno ng gulat at pagkataranta. Tumatakbo ito palapit sa kanya, ngunit ang nakita lang ni Sab ay isang estranghero. Isang mayaman at makapangyarihang lalaki na niloko siya. Tinitigan niya ito. Ang mga matay puno ng sakit, pagtataksil, at isang matinding galit na ngayon niya lang naramdaman sa buong buhay niya. Tumalikod siya at tumakbo. Tumakbo siya palayo sa mga matang mapanghuga, palayo sa kasinungalingan, palayo sa lalaking dumurog hindi lang ng kanyang puso, kundi pati na rin ng kanyang kaluluwa. Sab! Sandali! Ang sigaw ni Lance ay nilamon ng kaguluhan. Para siyang gumagalaw sa ilalim ng tubig. Ang lahat ay mabagal at malabo. Ang nakikita lang niya ay ang likod ni Sab na papalayo. Ang bawat hakbang nito
ay tila 1 milya ang distansya. Hinawi niya ang mga taong nakaharang sa kanyang daan. Hindi pinapansin ang kanilang mga gulat na mukha at bulungan. Wala siyang pakialam sa kanila. Ang tanging mahalaga ay ang babaeng tumatakbo palayo sa kanya. Dala ang basag na tiwala. Naabutan niya ito sa labas ng hotel, sa gitna ng biglang pagbuhos ng ulan. Ang mamahaling gown ni Sab ay basang-basa na, nakadikit sa kanyang katawan na nanginginig. "Sab, pakiusap, mag-usap tayo," sabi ni Lance. Hinawakan ito sa braso. Marahas itong iwinaksi ng dalaga. Humarap ito sa kanya at sa isang iglap, nasaktan si Lance nang higit pa sa anumang pisikal na sakit. Ang mga matang dati puno ng paghanga at pagmamahal ay ngayoy nag-aalab sa galit at puno ng sakit na hindi masukat. "Huwag mo akong hahawakan," sigaw nito, ang boses ay basag dahil sa pag-iyak at ulan. "Huwag mo na akong hahawakan, Lancelot Sandoval." Ang pagbanggit nito sa buo niyang pangalan ay parang isang sampal. "Sab, I can explain. Pakinggan mo muna ako." Pagmamakaawa niya. "Ipaliwanag? Ano ang ipapaliwanag mo?" Tumawa si Sab ng mapakla. "Na ginawa mo akong tanga? Na habang ako, naghihirap, nag-aalala kung may kakainin ba ako kinabukasan. Ikaw pala ang may-ari ng buong kaharian. Pinanood mo lang akong parang isang palabas. No, nakakatuwa ba?" "Hindi. Hindi totoo yan. Mahal kita, Sab. Ang pagmamahal ko sa'yo, yun ang totoo," desperadong sabi ni Lance. "Pagmamahal?" Muling tumawa si Sab. "Huwag mong gamitin ang salitang yan. Ang ginawa mo ay hindi pagmamahal. Kinuha mo sa akin ang lahat. Kinuha mo ang kaisa-isang bagay na meron ako. Ang paniniwala ko sa sarili ko. Ang tropeyong yon, ang tagumpay ko, lahat yon. Dinungisan mo. Hindi totoo yan. Magaling ka. Totoo ang talento mo. Paano ako maniniwala sa'yo ngayon?" Sigaw nito, at sa pagkakataong ito, sinuntok niya ang dibdib ni Lance. Mahina ang suntok, ngunit ramdam ni Lance ang bigat ng bawat sakit sa likod nito. Lahat ng sinabi mo, kasinungalingan. Ang pagiging simple mo, ang motorsiklo mo, ang pagiging taga-probinsya mo. Lahat. Pinagmukha mo akong isang kawawang pulubi na kailangan mong tulungan. Ginawa ko yon para protektahan ka. Protektahan ako? Saan? Sa katotohanan? Ang kailangan ko ay katotohanan, Lance, hindi ang awa mo. Ang ibinigay mo sa akin ay hindi pagkakataon. Limos! Ginawa mong isang malaking kasinungalingan ang pangarap ko. Inilabas ni Sab ang isang bagay mula sa kanyang maliit na purse. Ang keychain na may camera, ang regalo niya. Ibinato niya ito sa paanan ni Lance. Tumama ito sa basang semento na may mahinang kalansing. Ang tunog na yon ay parang tunog ng pagbasag ng puso ni Lance. "Tapos na tayo," sabi ni Sab. Ang boses ay malamig na ngayon, walang emosyon. "Sana, masaya ka na sa naging palabas mo." Tumalikod na ito at nagsimulang maglakad palayo. Bawat hakbang ay mabigat. Naiwan si Lance na nakatayo sa gitna ng ulan, nakatingin sa keychain sa semento. Gusto niyang humakbang. Gusto niya itong sundan. Pero ang kanyang mga paa ay tila nakapako. Alam niya na anumang sabihin niya ngayon ay walang saysay. Dinampot niya ang basang keychain. Mahigpit niya itong hinawakan. Ang matigas na gilid nito ay bumaon sa kanyang palad. Bumalik siya sa loob ng hotel, basang-basa, hindi pinapansin ang mga titig ng lahat. Dumiretso siya sa kanyang ama at kay Katrina, na naghihintay sa kanya na may galit at pagtatagumpay sa kanilang mga mukha. "Look at the mess you've made, Lancelot," malamig na sabi ng kanyang ama. Hindi siya sumagot. Naglakad siya papalayo at pumunta sa isang tahimik na sulok. Sumandal siya sa pader at doon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang pagkakamali.
Ang pagnanais niyang makahanap ng katotohanan ay nagbunga ng isang mas malaking kasinungalingan. Ang takot niyang masaktan ay nagdulot ng mas malaking sakit sa taong pinakamamahal niya. Nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa kanyang ama. I caused this mess. I will fix this. Sabi ng isip niya. Pero alam niyang huli na ang lahat. Sinagot niya ang tawag. Umuwi ka na. Utos ng kanyang ama. Pag-uusapan natin ang tungkol kay Katrina at sa gulo na ginawa mo. Ibinaba ni Lance ang tawag. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Wala na si Sab. At sa pagkawala nito, nawala rin ang kulay ng kanyang mundo. Pakiramdam niya, nawala ang lahat. Ang 4 na sulok ng kanyang condominium unit ay naging kanyang bilangguan. Sa loob ng 3 araw, hindi lumabas si Sab. Ang mga kortina ay laging nakasara, na para bang natatakot siyang masilayan ang sikat ng araw, isang paalala ng mundong minsan niyang inakalang sa kanya na. Ang kanyang cellphone ay nakapatay. Ayaw niyang marinig ang kahit anong boses. Ayaw niyang makakita ng kahit anong mensahe. Ngunit hindi niya kailangan ng cellphone para malaman ang nangyayari sa labas. Ang katotohanan ay tila isang multo na kayang tumagos sa mga pader. Ang balita ay sumabog na parang isang bomba. Ang kanyang pangalan ay nasa lahat ng dako. Sa TV, sa mga tabloid, sa social media. Ngunit ngayon, ang mga salita ay hindi na papuri. Sa Reyes, ang probinsyanang manggagamit, talento o talandi, ang sikreto sa likod ng tagumpay ni Sab Reyes. Katrina Alejandro ang tunay na biktima. Ang bawat headline ay isang sampal. Bawat komento na nababasa niya online, 1,000 maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Sabi na nga ba masyadong mabilis ang pagsikat. Walang utang na loob, niloko niya si Sir Lance. Ang galing umarte, pati sa totoong buhay umaarte. Ang pinakamasakit ay ang mga salita ni Katrina na nagpa-interview at buong dramang inilahad ang kanyang kalungkutan. Hindi ako galit kay Sab, sabi nito sa TV, umiiyak. Naaawa ako sa kanya, ginawa niya ang lahat para sa pangarap niya, kahit pamanloko ng ibang tao. At si Lance? He's a good man. Masyado lang siyang mabait kaya't madaling matake advantage. Napahagulgol si Sab, ang pinakamasaklap na bahagi. Nagsisimula na siyang maniwala sa kanila. Ang fatal flaw niya, ang kanyang pagiging insecure, ang lason na buong buhay niyang sinubukang labanan, ay ngayon ay kumakalat sa kanyang buong sistema. Kinuha niya ang script ng pelikula, ang parehong script na minsan niyang niyakap, na parang isang kayamanan. Binasa niya ang kanyang mga linya, ngunit ngayon, ang mga salita ay walang buhay. Ang bawat eksena ay tila isang panloloko. Magaling ka ba talaga, Sab? O magaling lang ang koneksyon ng lalaking nagbayad para sa'yo? Ang tanong na yon ay paulit-ulit na umaling-aungaw sa kanyang isipan. Pinilit niyang alalahanin ang mga masasayang sandali nila ni Lance. Ang pagkain ng fishball, ang panonood ng sine sa rekto, ang pag-upo sa tabi ng ilog, ngunit lahat ng alaala ay nabahiran na ng kasinungalingan. Ang bawat ngiti, bawat tawa, bawat pangako, lahat ay parte ng isang malaking palabas. Sinubukan siyang tawagan ng kanyang nanay gamit ang landline ng unit. Sinagot niya ito minsan. Anak, anong nangyayari? Yung mga kapitbahay. Naipagod po ako. Saka na po tayo mag-usap, sabi niya, at mabilis na ibinaba ang telepono. Hindi niya kayang harapin ang pag-aalala ng kanyang ina. Hindi niya kayang aminin na nabigo siya. Isang hapon, dumating ang kanyang manager, si Ate Giselle. Sab, buksan mo to, sabi nito mula sa labas ng pinto. Mag-usap tayo. Huwag mong gawin to sa sarili mo. Nang hindi siya sumagot, ginamit ni Ate Giselle ang spare key nito. Natagpuan siya nitong nakaupo sa sahig sa isang madilim na sulok, yakap ang kanyang mga tuhod. Anak ng...
Sab, lumapit ito at niyakap siya. Ano ka ba? Magpapakamatay ka ba sa lungkot dito? Wala na, Ate Giselle. Bulong ni Sab. Wala na lahat. Hindi totoo yan. Babangon ka. Lalaban tayo. Paano? Tanong ni Sab. Ang bighani walang buhay. Kahit ako, hindi ko na alam kung ano ang totoo. Baka nga tama sila. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, may kumatok sa pinto. Mga reporter na naman siguro yan, sabi ni Ate Giselle. Naiinis. Paalisin ko lang. Sumilip si Ate Giselle sa peephole at biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Mula sa inis, naging pagtataka. Hindi nagsalita si Sab. Wala na siyang pakialam kung sino man ang nasa labas. Maya-maya, bumalik si Ate Giselle. Sab, may bisita ka. Ayoko pong makipag-usap kahit kanino. Mahinang sagot niya. Isang boses ng lalaki ang biglang nagsalita mula sa may pintuan. Isang boses na pamilyar sa kanya. Isang boses na dati kinatatakutan niya sa tuwing sumisigaw ito ng cut sa set. Samantha, buksan mo ang pinto. Hindi ito ang boses ni Lance. Kailangan nating mag-usap. Ito ang boses ni Direk Manny. Napatigil si Sab. Ang boses ni Direk Manny. Ano ang ginagawa niya rito? Sa lahat ng tao, bakit siya? Ang direktor na halos hindi siya tinitingnan sa mata, na ang tanging binibigay sa kanya ay mga tipid na tango at masusungit na utos. Sab, ano ba? Huwag mong paghintayin si Direk, sabi ni Ate Giselle. Marayahang tinatapik ang kanyang balikat. Parang isang robot na walang sariling isip. Dahan-dahang tumayo si Sab. Naglakad siya papunta sa pinto. Bawat hakbang ay tila may bigat na 1 tonelada. Naroon nga si Direk Manny. Nakatayo sa labas ng kanyang pinto. Suot ang kanyang karaniwang itim na jacket at baseball cap. Ang mukha niya ay seryoso, gaya ng dati. Walang bahid ng awa. Papasukin mo ba ako o pag-uusapan natin ang buhay mo rito, sa hallway? Masungit na tanong nito. Walang imik na tumabi si Sab para padaanin ito. Pumasok si Direk Manny at umupo sa sofa, tila pag-aari niya ang lugar. Sumunod si Sab at umupo sa sahig, sa parehong sulok kung saan siya natagpuan kanina. Yakap muli ang kanyang mga tuhod. Alam mo, sawang-sawa na ako sa drama. Simula ni Direk Manny, hindi nakatingin sa kanya, kundi sa tropeyong basag na nakapatong sa isang maliit na mesa. Sa set lang ako sanay sa ganyan, hindi sa totoong buhay. Hindi sumagot si Sab. 2 klase lang ng artista ang kilala ko, patuloy ng direktor. Ang mga mahuhusay at ang mga nag-aakalang mahuhusay sila. Alam mo kung saan kabilang si Katrina? Sa pangalawa, puro teknikal, walang puso. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Sab. At ikaw? Tumingin sa wakas ang direktor sa kanyang mga mata. Ikaw ang pinaka-raw, pinakatotoong talentong nakita ko sa loob ng 10 taon. At ngayon, sasayangin mo lang yan dahil sa isang lalaking duwag? Hindi po. Hindi po yun totoo. Mahinang sagot ni Sab. Nakuha ko lang po ang role dahil sa kanya. Bullshit! Malakas na sabi ni Direk Manny na ikinagulat ni Sab. Oo, inamin ko. Si Katrina ang dapat kukunin ko. Mas madali ang buhay. Walang gulo. Pero pinilit ako ng Sandoval na yon nabigyan ka ng isa pang pagkakataon. Isang patas na laban. Kinuha ng direktor ang kanyang laptop mula sa bag nito at ipinatong sa coffee table. Binuksan niya ito. Ayoko sa batang yon. Mayabang, sabi ni Direk Manny habang may hinahanap sa laptop. Pero sa isang bagay, tama siya. Tama siya tungkol sa'yo. Ikinabit niya ang isang USB at may pinindot. Panoorin mo. Sa screen, lumabas ang video ng kanyang audition. Ang buong video, walang putol. Nakita ni Sab ang sarili niya. Ang nanginginig na babae mula sa probinsya.
Ngunit habang nagsasalita siya ng mga linya mula sa bata-bata, nakita niya ang pagbabago. Nakita niya ang apoy sa kanyang mga mata. Narinig niya ang sakit at pagmamahal sa kanyang boses. At nang matapos siya, nakita niya ang reaksyon ng mga tao sa silid, ang kanilang katahimikan, ang kanilang paghanga. Ito ang bersyon na hindi ipinakita sa party. Ito ang katotohanang hindi binaluktot. Nagsimulang manubig ang mga mata ni Sab, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, dahil sa isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, pagkilala. Pagkatapos ng eksenang yan, sabi ni Direk Manny, wala nang sino man, kahit pa ang chairman mismo, ang pwedeng magsabi na hindi para sa'yo ang role na yan. Ipinanalo mo yan, bata. Ipinanalo mo yan ng patas at malinis dahil sa galing mo. Period. Isinara ng direktor ang laptop. Kumuha siya ng isang makapal na folder mula sa kanyang bag at inilapag ito sa mesa. Isang bagong script. Basahin mo yan, utos nito. Ito ang bago kong pelikula. Ang role ng bida, isinulat ko na iniisip ka. Pero kung magpapakalunod ka lang dyan sa lungkot mo, ibibigay ko na lang kay Katrina. Tumayo na si Direk Manny. Huwag mong hayaang ibaon ang talento mo dahil lang sa isang tanga at isang bruha, sabi nito bago maglakad papunta sa pinto. Nasa sayo na yan, Samantha. Patunayan mo sa kanila. Pero higit sa lahat, patunayan mo sa sarili mo na hindi sila ang nagsusulat ng kwento mo. Ikaw. At lumabas na ito ng pinto, iniwan si Sab na nakatulala sa script. Dahan-dahan niyang inabot ito. Hinaplos niya ang cover. Sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang araw, nakaramdam siya ng isang maliit na kislap, isang hibla ng pag-asa. Nang biglang nag-vibrate ang cellphone sa phone niya na nakapatay pala sa ibabaw ng mesa. Napatingin si Ate Giselle. Sa gulat ni Sab, kusa itong nag-on, low battery. Siguro'y huling hininga na nito. Isang text message ang pumasok bago ito tuluyang mamatay. Galing kay Lance. Alam kong wala akong karapatan, pero pakiusap, pumunta ka sa press conference bukas. Para sa'yo, hindi para sa akin. Ang press conference ay isang sirko. Nakaupo si Lance sa isang mahabang mesa sa pagitan ng kanyang ama at ni Katrina. Sa harapan niya, isang gubat ng mga kamera at mikropono na para bang mga hayop na nag-aabang sa kanilang biktima. Ang hangin ay mabigat sa bango ng mamahaling pabango at pagkukunwari. May isang script sa harapan niya, inihanda ng kanilang PR team. Isang script na puno ng mga corporate na salita. Misunderstanding, strong alliance, private matter. Isang script na maglilinis sa pangalan ng kumpanya at magbabaon sa katotohanan. Our two families have always maintained a strong and harmonious relationship. Nagsimula ang kanyang ama, ang boses ay kalmado at may awtoridad. Ang namagitan kina Lancelot at Miss Alejandro ay isang maliit na hindi pagkakaintindihan na pinalaki lamang ng media. Hindi nakikinig si Lance. Ang mga salita ng kanyang ama ay ingay lang. Ang nakikita lang niya ay ang mukha ni Sab sa kanyang isipan, ang mukha nitong puno ng sakit sa gitna ng ulan. Para sa'yo, hindi para sa akin. Ang mensaheng ipinadala niya kagabi, isang sugal, isang dasal na sana'y pakinggan nito. Yat sa mga darating na araw, masaya naming ipapaalam sa inyo ang mas matibay pang pagsasama ng Sandoval at Alejandro. Ito na. Ito na ang hudyat. Ang pagsasara ng pinto sa katotohanan. Biglang tumayo si Lance. Nagulat ang kanyang ama. Nagulat si Katrina. Nagulat ang lahat. Lumapit siya sa podium at kinuha ang mikropono mula sa kinatatayuan nito. Hinarap niya ang mga kamera, hindi bilang si Lancelot Sandoval, ang tagapagmana, kundi bilang si Lance, ang lalaking nagkamali. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula niya, ang boses ay bahagyang nanginginig, ngunit determinado. Ang lahat ng sinabi ninyo ay kasinungalingan.
Nandito ako para sabihin ang totoo. Isang kaguluhan ang sumabog sa silid. Ang mga flash ng kamera ay sunod-sunod na pumutok. Una sa lahat, sabi niya, at huminga siya ng malalim. Gusto kong humingi ng tawad sa iisang tao. Samantha Reyes, patawarin mo ako. Tumingin siya diretso sa isang kamera na para bang kinakausap niya si Sab sa pamamagitan nito. Nagsinungaling ako. Pag-amin niya. Nagsinungaling ako tungkol sa pagkatao ko. Ang dahilan ko ay kaduwagan. Dahil sa takot kong masaktan ulit, nakasakit ako ng taong walang ibang ginawa kundi ang maging totoo. Pero may isang bagay na hindi kasinungalingan. Tumaas ang kanyang boses, puno ng kombiksyon. Ang talento ni Sab ay totoo. Ang galing niya ay hindi nabibili ng pera. Nakuha niya ang lahat ng meron siya ngayon dahil sa sarili niyang pagsisikap. Walang kinalaman ang pangalan ko o ang pera ng pamilya ko roon. At ang pagmamahal ko sa kanya. Napahinto siya, nilunok ang bara sa kanyang lalamunan. Iyon ang kaisa-isang bagay na hindi kasinungalingan sa kwentong ito. Lancelot, stop this! Sigaw ng kanyang ama. Ngunit huli na ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, isang pinto sa likod ng hall ang bumukas. POV. Sab pumasok si Sab sa silid at sa isang iglap, ang lahat ng ingay ay tila huminto. Ang daan-daang pares ng mata ay napako sa kanya. Ang mga kamera ay mabilis na bumaling mula kay Lance patungo sa kanya. Hindi siya nakinig sa utos ng kanyang puso na tumakbo palayo. Hindi rin siya nakinig sa bulong ng kanyang isipan na manatili sa kadiliman. Nakita niya ang mensahe ni Lance. Narinig niya ang mga salita ni Direk Manny. At ngayon, nandito siya. Hindi para kay Lance o para kanino man. Nandito siya para sa sarili niya. Naglakad siya papunta sa harap. Ang bawat hakbang ay matatag. Ang suot niya ay isang simpleng puting bestida. Isang malaking kaibahan sa karangyaan ng lugar. Hindi niya tiningnan si Lance. Hindi niya tiningnan si Katrina na ang mukha ay hindi maipinta sa gulat at galit. Ang tiningnan niya ay ang mga kamera. Ang mga taong humusga sa kanya. Isang staff ang nag-abot sa kanya ng mikropono. Gusto ko lang pong magsalita ng maikli, sabi niya. Ang boses ay kalmado at malinaw, walang bakas ng pag-iyak, walang bahid ng pagmamakaawa. Ang pangalan ko po ay Samantha Reyes at isa po akong artista. Huminga siya ng malalim. Ang tagumpay na tinatamasa ko ngayon, maliit man o malaki, ay resulta ng dugo, pawis at luha. Resulta ito ng pangarap ng isang probinsyana at ng walang katapusang sakripisyo ng kanyang ina. Walang sino mang makakabawi niyan sa akin. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa bawat sulok ng silid. Ang tungkol naman po sa personal kong buhay. Tumingin siya sa wakas, ngunit hindi kay Lance, kundi sa espasyo sa pagitan nila. Sa amin na lang po iyon. Binitiwan niya ang mikropono. Salamat po. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Iiwan ang kaguluhang siya at si Lance ang lumikha. Ngunit bago siya makalayo, hinabol siya ni Lance sa isang tahimik na hallway. Sab, sabi nito. Humarap siya. Sa unang pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata. Nakita niya ang pagsisisi, ang sakit, at ang katotohanan sa mga mata nito. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang keychain. Iniabot niya ito pabalik kay Lance. Umiling si Lance, hindi ito tinanggap. Huwag mong ibalik yan. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na may hawak sa keychain. Pero sana bigyan mo ako ng pagkakataong magsimula ulit. Mula sa umpisa. Walang sikreto, walang kasinungalingan. Tinitigan ni Sab ang kanilang mga kamay. Ang lalaking ito ang sumira sa kanya. Pero ito rin ang lalaking unang naniwala sa kanya. Ang puso niya ay nagtatalo. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang mga kamay, ngunit hindi niya binitiwan ang keychain. Kailangan ko ng panahon, sabi niya. Ang boses ay halos pabulong na.
At tumalikod na siya, iniwan si Lance na nakatayo sa hallway. Hawak ang isang maliit na hibla ng pag-asa. 1 taon. Sa loob ng 1 taon, maraming nagbago. Ang pangalan ni Samantha Reyes ay muling umingay. Ngunit sa pagkakataong ito, dahil sa tamang dahilan, tinanggap niya ang pelikula ni Direk Manny. Isang pelikulang mahirap, mapanghamon, at walang bahid ng anumang kontrobersya. Sa bawat eksena, ibinuhos niya ang lahat ng sakit, lahat ng pagbangon, lahat ng natutunan niya. Nang ipalabas ang pelikula, hindi lang ito kumita. Humakot ito ng mga parangal. At sa sumunod na awards night, muling umakyat si Sab sa entablado. Sa pagkakataong ito, walang kaba, walang pag-aalinlangan. Hawak niya ang tropeyo para sa Best Actress at alam ng lahat, kasama na ang kanyang sarili, na karapat-dapat siya rito. Ang publiko, na minsan siyang hinusgahan, ay ngayon ay humahanga sa kanyang katatagan. Nakuha niya ang kanilang respeto, hindi sa pamamagitan ng pagpapaliwanag, kundi sa pamamagitan ng kanyang gawa. Sa buong panahong iyon, hindi siya ginulo ni Lance, ngunit naramdaman niya ang presensya nito. Ang mga negatibong artikulo tungkol sa kanya ay biglang nawawala. Ang mga pekeng chismis ay agad na napapabulaanan. Alam niyang sa likod ng lahat ng iyon, may isang aninong nagbabantay at nagpoprotekta sa kanya mula sa malayo. Pagkatapos ng kanyang tagumpay, nagpasya siyang umuwi muna sa kanilang probinsya. Kailangan niya ng pahinga. Kailangan niyang bumalik sa kung saan siya nagsimula. Ang amoy ng nilulutong adobo, ang tawa ng kanyang nanay, ang simpleng buhay. Ito ang kanyang hinahanap-hanap. Isang hapon, habang nagtutupi siya ng mga bagong kurtina para sa kanilang karinderya na ngayon ay medyo mas malaki na, may sinabi ang kanyang ina. Alam mo anak, may isang binatang laging dumadalaw dito, nitong mga nakaraang buwan, sabi nito habang naghihiwa ng sibuyas. Sino po, Nay? Si Lance, ang bait na bata. Tuwing Sabado, nandito yan. Tumutulong magbuhat ng mga sako ng bigas, nagkukumpuni ng mga sirang upuan, ayaw magpabayad. Ang sabi niya, may utang daw siya sa'yo na hindi kayang bayaran ng pera. Napatigil si Sab sa kanyang ginagawa. 6 na buwan. 6 na buwan itong ginagawa ni Lance nang walang nakakaalam. Nasaan po siya? Tanong ni Sab. Ayun o, nasa likod, nagkakape. Sabi ng kanyang ina. Sabay turo ng nguso. Dahan-dahang naglakad si Sab papunta sa likod bahay. At naroon nga siya. Nakaupo sa isang lumang bangkong kahoy, suot ang isang simpleng t-shirt at pantalon. Hindi na siya ang CEO na nakita niya sa TV o ang estrangherong nakilala niya sa terminal. Siya lang si Lance. Umiinom ng kapeng barako, nakatingin sa mga puno ng saging. Naramdaman nito ang kanyang pagdating at dahan-dahang lumingon. Sa mga mata nito, nakita ni Sab ang pag-asa at kaunting takot. Walang nagsalita sa simula. Umupo si Sab sa tabi niya, nag-iwan ng kaunting espasyo sa pagitan nila. Kumusta ka? Basag ni Lance sa katahimikan. Okay lang, sagot ni Sab. Ikaw? Eto, sinusubukang ayusin ang mga nasira ko, sabi ni Lance, nakatingin sa kanyang mga kamay. Sab, alam kong huli na, pero patawarin mo ako. Matagal na kitang pinatawad, Lance, mahinang sabi ni Sab. At pinatawad ko na rin ang sarili ko. Tumingin si Lance sa kanya, ang mga matay puno ng emosyon. Natutunan ko ang leksyon ko, Sab. Natutunan kong ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagprotekta sa isang tao mula sa katotohanan. Ito ay tungkol sa sabay na pagharap sa katotohanan, gaano man ito kasakit. Tumango si Sab. Iyon din ang leksyon na natutunan niya. Tumayo si Lance at lumapit sa isang halaman. May kinuha siyang isang mahabang piraso ng damo at nagsimulang itirintas ito gamit ang kanyang mga daliri. Pagkatapos ng ilang sandali, lumuhod siya sa harap ni Sab.
Hindi sa isang mamahaling karpet, kundi sa lupa ng kanilang bakuran. Inilahad niya ang kanyang kamay. Sa palad niya ay isang singsing. Isang singsing na gawa sa damo. Simple, hindi perpekto, pero totoo. Samantha Reyes, sabi niya, ang boses ay nanginginig ngunit puno ng katapatan. Hindi ako mag-aalok ng kayamanan. Hindi ako mangangako ng isang buhay na walang problema. Ang tanging maipapangako ko ay ang katotohanan, araw-araw, mula ngayon hanggang sa huli. Tumingin siya sa mga mata ni Sab. Magtitiwala ka ba sa akin? Sa huling pagkakataon? Tinitigan ni Sab ang singsing na gawa sa damo. Pagkatapos ay ang mga mata ni Lance. Ang mga matang minsan nang nagtago ng mga sikreto, ngunit ngayoy bukas na bukas, walang itinatago. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng paghilom at ng isang bagong simula. Dahan-dahan, inilahad niya ang kanyang kamay. Oo,